Guys, ayan nga yung ginawa ni tatang upuan. Nasira na. Tingnan nyo naman nag-upo ng ganun. So, titingnan natin kung maaayos natin. Apply natin kung ano yung natutunan ko sa kanya. So, ayan nga guys, no. Ang daming pinagdaan ng unos nitong sopa na to. Ito. Ayan, bumigay ito. Itong dalawang support. Tapos ito naman, yan bumigay din yung kaya gumupo. Ito papalitan natin itong plywood na to. So ito naman kung makikita nyo, itong parang mga pinagtagpi-tagping kahoy, very resourceful kasi si tata. Kasi pinanghihinayang niya yung kahoy na yan, na itapon. So ginawa niya, yung mga retasong tela na natira dun sa ginawa niyang mga set, ginamit niya, no? Tapos ito rin. So pag binalutan mo naman yung set, di mo naman na makikita yung loob. Pero, ito'y pansarili lang. Pero sa mga customer, hindi niya ginagawa yan. So ayan guys, tingnan nyo naman yung loob niya, no? So sobrang sira na po talaga yung mga kahoy niya. So yung tela po, yung pa rin po yung gagamitin natin. Ang tanging gagawin lang po kasi talaga natin dito ay i-repair po yung pinakaloob. Ayan po, lalo na po yung mga kahoy na yan. Papantayin lang po talaga natin siya. Yan, medyo nahirapan nga po akong buhatin dyan dahil hindi na siya stable. At sisimula na nga natin guys itong pagre-repair natin at pagbabaklas, no? So kitang-kita nyo naman talaga na hindi na maganda talaga yung kondisyon niya. And siguro kung uupuan pa ho yan ng iba, yung mas mabigat-bigat, baka sumirko na ho doon, no? Ayan, nakamasira na rin po yung tela, sayang naman, di ba? So matapos ko nga pong baklasin ang lahat ng unnecessary na kahoy, ay ito naman po't nilalagari ko yung ilalagay sa frame para na sa ganun ay mas mapatibay nga po natin ang ating sopano. So mas papagaangin ko po siya sa pamamagitan ng paggamit po ng mga magagaang na kahoy syempre, para na sa ganun po hindi naman ho hassle sa pagbubuhat. Pero kahit na ganun ay garantihan po nating matibay po yung mga kahoy. Makalipas nga po ang ilang oras ay nagawa ko na po itong frame, no? Medyo nahirapan ho at napukpok pa nga ang daliri. Pero ganyan ho talaga. Hindi ho kailanman naging madali ang pag-upholstery at pagre-repair po ng mga sopa, no? Kasama po sa buhay yan. So ayan na nga guys, no? Ayan na. Nagawa na natin siya. Patibay na yan. Matibay na yan guys. Kahit balibangin ko yan dito. Ayan. So kung makikita nyo naman, hindi man talaga siya kaaya-ayan tingnan. Gawa ng mga scrap materials nga, scrap woods kung tawagin, no? So scrap woods lang din tong nilagay kong ito, tong kahoy na to. So nilagay ko talaga yun dito para na sa ganon matibay yung saluhan nung plywood na ilalagay ko dito. So ito lang din, penolik lang din yung ilalagay ko, yung penolik na ginamit dito sa buhos nung kay ate, andun pa kasi yung plywood na yun. So lalagarin ko na lang. So ayan na, imbis na plywood ang ilagay ko dito sa gilid, ito na lang, siguro karton na lang lalagay ko dyan para may saluhan ng foam, no? So ayan, nilagyan ko rin siya ng mga ganon para mas matakas yung suporta, no? Para hindi talaga gugupo, no? Palagay ko naman itong gitna nito, hindi naman talaga siya bibigay na. Tsaka may plywood pa, no? OA mo naman pagka yan na nagiba mo pa. Pero na lang kung tatalunan ng bata, wala namang bata rito. Ako lang isip bata. So ayan guys, shout out. Ayan na, tigil muna tayo, kinabukasan na lang. At kinabukasan na ho ay numpisan ko na ho agad ang pagsusukat po at
pagmamarka po sa plywood na ilalagay po natin. So, yun nga po yung plywood natin. Palagay ko naman ho, talaga hong matibay na ho ang kakalabasan yan.